Inutil, napakabobo mo talaga. Kailan ka matututo sa trabaho mo ha? Tamang pagsasayaw lang, hindi mo ko magawa. Nadismaya ang mga bisita ko dahil sa kapalpakan mo. Wala ka talagang kwenta. Galit na sigaw ng ama ni Atalia, kasunod ng malakas na sampal sa dalaga. Gumaling ang ulo ni Atalia sa lakas ng sampal nito. Ngunit hindi siya nagsalita at nanatiling nakayuko. Wala siyang karapatang magreklamo dahil mas lalo lamang siyang masasaktan. Dad, kulang pa yata ang pagsasanay ni Atalia. Dapat ko na sigurong turuan ng tamang leksyon ng kapatid kong to. Nakangising sabi ni Bagwis, ang isa sa dalawang ampon ni Don John Dollymore. Tama si Utol, Dad. Kami na lang ang magsasanay kay Atalia. Baka mas matuto siya sa amin kaysa sa dance instructor niya. Segundang sabi ni Wings, ang isa pang ampon ng Don. Alisin niyo sa harapan kong babae niyan. Bilisan niyo. Utos nito sa dalawang lalaki. Yes, Dad. Hinawakan ng dalawa si Atalia sa magkabilang braso. Halos buhatin na siya ng mga ito palabas ng opisina ni Don Dollymore. Ayos, pumayag na si Dad. Masayang sabi ni Bagwis. Siguradong matututo si Atalia ng magandang step sa atin. Indayog pa lang ng katawan ko, madadala na siya. Di ba, little sister? Tinangkang halikan ni Wings si Atalia, pero umiwas ang dalaga. Huwag kang excited, Wings. Maghintay ka muna na makarating tayo sa basement. Doon natin tuturuan sumayaw si Atalia at magbabase tayo sa edad kung sino ang mauunang magturo sa kanya. Mas matanda ako sa'yo, kaya ako ang mauuna. Ang daya mo naman, Tol. Sabay na lang tayo para mas lalo siyang matuto. Para naman matuwa si Dad. Magandang ideya yan. Nasasabik na akong turuan sumayaw si Atalia. Tahimik lang si Atalia habang masayang nag-uusap si Bagwis at Wings. Alam niya na hindi pagsasayaw ang planong gawin ng dalawa sa kanya. Simula nang tumuntong siya sa pagiging teenager, napapansin na niya ang pagdanasa sa tingin ng mga ito. Ngayong ganap na siyang dalaga, hindi pa rin nagbabago yun. Hindi lang kumikilos ang mga ito nang walang pahintulot mula sa Don. Pagkarating sa basement, binitiwan si Atalia ni Bagwis para buksan ang pintuan. Maluwag din ang hawak ni Wing sa isa niyang braso. Lihim naman siyang napangisi. Akala ng dalawa ay mahina siya, kaya panatag ang mga to. Pero lihim siya nagsasanay sa kanyang sigid para protektahan ang sarili niya. Hindi man kasing lakas ng dalawang lalaki, pero sapat na yon para magawa niyang tumakas. Ang tagal mo naman, Tol. Naninikip na ang pantalon ko. Naiinip na sabi ni Wings. Ito na, bukas na ang pinto. Ipasok mo na yan dito para masimulan na natin ng unang leksyon ni Atalia. Saad ni Bagwis sabay tulak sa pinto. Nakangisi namang bumaling sa kanya si Wings. Kami talaga makakauna sa'yo, Atalia. Nasasabik nitong sabi. Parang naglalaway na ito habang iniisip ang gagawin sa kanya. Ngumisi naman si Atalia. In your dreams, asshole. Nagulat si Wings nang malakas niya itong tinuhod sa sikmura, sabay suntok sa mukha nito. Binalingan niya agad ng sipa si Bagwis nang lalapit ito kay Wings para tumulong. Natumbas sa loob ng basement si Bagwis. Tinulak naman niya si Wings sa loob at hinila ang pinto para muling isara. Putang na, Atalia! Buksan mo pinto! Galit na sigaw ni Bagwis habang marahas na hinahampas ang pinto ng basement. Hindi siya mangbang para pakinggan to. Mabilis siyang umalis sa basement dahil anumang oras ay makakalabas na rin ng dalawa. Mas lalo siyang mapapahamak kapag nahuli ulit ng mga ito. Hindi nagsayang ng oras si Atalia. Kinuha niya ang isa sa mga koleksyong motor ni Bagwis sa garahe. Sinuot niya ang helmet bago pa andarin ang motor. Malayo pa lang siya sa gate ay bumubusina na siya para buksan ng mga gwardiya ang main gate. Ganoon ang laging ginagawa ni Bagwis, kaya walang maghihinala na siya ang sakay ng motorsiklo. Hindi naman nagkamali si Atalia dahil agad ngang binuksan ng mga gwardiya ang gate. Napansin pa niya ang pagkagulat sa mga ito nang makitang siya ang sakay ng motorsiklo at hindi si Bagwis. Nagmamadili ang mga ito na isarang muli ang gate, pero pinaharurot niya ang motorsiklo kaya nakalabas siya agad. Tumingin pa siya sa side mirror pagkalabas ng gate. Nataranta ang mga tauhan ng daddy niya sa pagsakay sa kani-kanyang sasakyan. Hindi pa siya nakakalayo sa mansyon nang makita niyang sumusunod na ang mga ito sa kanya. Akala niya ay mga tauhan lang yun ng daddy niya, pero nakilala niya rin ang big bike ni Bagwis kasunod ng sasakyan ni Wings. Nakalabas na agad ang mga loko sa basement.
sabi niya bago muling binilisan ng pagpapatakbo sa motorsiklo. Mabuti na lang at naging mautak siya noon at nagpaturo siyang magmotor kay Bagwis. Tiniis niya ang mga lihim nitong paghaplos sa katawan niya para sa katuparan ng plano niyang pagtakas. Matagal na niya itong pinaghandaan at hindi niya sasayangin ang pagkakataon niya ngayon. Hindi talaga niya masikmura ang pinapagawa ng Don sa kanya. Hindi siya nito pinapalabas ng mansyon, pero nagagawa naman niyang lumabas kapag nagmamotor sila ni Bagwis. Pakiramdam niya ay hindi siya nito anak at inalagaan lamang siya nito para maging tagapag-aliw sa tuwing may mga bisita ito sa mansyon. Kapag hindi nasisiyahan ng mga bisita, ay kaparusahan ang naghihintay sa kanya. Ilang latigo na ang natanggap niya sa likuran dahil sa hindi niya maayos na pagsasayaw. Sinasadya naman niya ang pagiging palpak. Mas pabor sa kanya ang latigo kaysa pagpasapasahan ng mga bisita nito. Inabot na ng dilim ang paghahabulan ni Atalia at grupo ni Bagwis nang mapansin ni Atalia na naubusan na ng gasolina ang gamit niyang motorsiklo. Itinigil niya ang motor sa tagong parte ng kalsada para hindi ito mapansin ng mga humahabol sa kanya. Inalis niya rin ang helmet at itinapon sa basurahan. Nagmamadali siyang naglakad para umalis sa lugar. Ayun siya! Gulat na bumaling si Atalia sa likuran. Nakita niya ang mga tauhan ni Don na tumatakbo palapit sa kanya. Lintik naman, nasundan pa rin ako. Asik niya. Muling tumakbo si Atalia, kung saan-saan siya dumaan para takasan ng mga ito, hanggang sa makita niya ang tela na nakalawit mula sa balkonahe ng isang malaking bahay. Hinala niya ay ginamit ang tela sa lihim na paglabas ng sinumang nasa loob. Kaya umakyat siya sa mataas na bakod at ginamit niya rin ang tela para makapasok sa bahay. Matagumpay siyang nakapasok sa isang magarang silid. Hinila naman niya pabalik ang tela para hindi yun makita ng mga humahabol sa kanya. Maingat siyang kumilos sa loob ng silid. Napanatag siya ng walang tao roon, pero bumaling siya sa pintuan nang marinig ang pagpihit ng seradura. Mabilis na pumasok si Atalia sa pintong nakita niya. Bumungad sa kanya ang malawak na banyo. Maingat niyang isinara ang pinto at inilak yun. Han, nariyan ka ba? Tanong ng boses lalaki mula sa labas. Kinabahan si Atalia nang kumatok to sa pinto. Naghanap siya ng pwedeng pagtaguan sa loob ng banyo, pero wala siyang makita. Binuksan na lang niya ang shower para malaman ng lalaki na naliligo siya. Lumapit siya sa pinto para pakiramdaman kung naroon pa ito. May naririnig pa rin siyang yabag sa labas, kaya nanatili siya sa loob ng banyo. Han, hindi ka pa ba tapos dyan? Nataranta na naman si Atalia nang sinusubukang buksan ng lalaki ang pintuan ng banyo. Bakit nakalak ang pinto? Ako lang naman ang papasok dyan ah. Bahagya pa itong tumawa bago muling nagsalita. Huwag kang magtagal sa shower, kagagaling mo lang sa sakit. Muli nitong sabi bago tumigil sa pagpihit ng seradura. Muling nakiramdam si Atalia sa labas ng pinto, pero hindi pa rin umaalis ang lalaki sa silid. Maya-maya ay muli na naman itong kumatok sa pinto. Han, bakit ba ang tagal mo riyan? Nag-aalala na ako. Muling sabi ng lalaki. Ay, bakit kasi hindi ka nalang umalis? Bulong niya. Papasok na ako ha. Tumakbo palayo sa pintuan si Atalia nang marinig niya ang pag-unlock ng pinto. Sumampa siya sa bathtub na may bumubulang tubig at lumubog doon. Bahagya niyang inangat ang ulo, pero sinigurado niyang natatakpan ng bula ang kalahati ng mukha niya. Mabuti na lamang ay may tubig ang bathtub, kaya nakapagkubli siya roon kahit katawan lang niya ang nakalubog. Han, di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na magbubad dyan? Ang kulit mo talaga. Nakangiting sabi ng lalaki habang palapit sa kanya. Lumilitaw ang malalim nitong dimple sa magkabilang pisngi. Napakagaan ng aura nito at masasabi niyang masayahin itong tao. Hindi ka pa ba aalis dyan? Muli nitong tanong habang nakatayo sa gilid ng bathtub. Umiling naman siya. Hindi siya aalis sa tubig kahit sobrang lamig nun. Giniginom na siya pero kaya pa niyang tiisin yon para lang hindi siya mabisto ng lalaki. Kung ganun, sasamahan na lang kita riyan. Nanlaki ang mga mata ni Atalia nang hubarin ng lalaki ang damit nito. Tumambad sa kanya ang mamasal nitong katawan. Mas lalong namumutok ang muscle ng lalaki sa bawat pagkilos nito. Bigla naman siyang napapikit nang hubarin din nito ang pang-ibabang damit. Han, ilang beses mo na itong nakita. Naninibago ka pa rin ba? Natatawa nitong sabi.
Pero ilang mura naman ang nabigkas niya sa isip nang maramdaman niyang sumampa sa bathtub ang lalaki. Oh shit, ang lamig. Bigla itong umalis sa tubig kaya nakahinga siya ng maluwag. Bakit hindi mo ginamit ang heater? Umalis ka na riyan, baka magkasakit ka na naman. Nagulat si Atalia nang bigla siyang hilahin ng lalaki paalis sa bathtub. Hindi mo ginamit ang heater pero naligo ka naman na may damit. Kakaiba talaga ang trip mo, honey. Nakangiti nitong sabi bago buksan ang shower at itinapat siya roon. Naglanda sa katawan ni Atalia ang maligamgam na tubig. Pero hindi yun ang inaalala niya. Maaari na siyang makilala ng lalaki dahil nawala na ang bula sa mukha niya. Saan mo nakuha ang damit na yan? Mukha kang dancer sa suot mo ah. Inahanda mo ba yan para sa akin? Tanong nito, pero tahimik lang siya. Kanina ka pang tahimik, Han. May masakit ba sa'yo? Nakita ni Atalia ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Sinalat pa nito ang noo at leeg niya para tingnan kung may sakit siya. Nagtataka naman siya rito. Alam niyang nakikita na nito ang itsura niya, pero parang baliwala lang yun sa lalaki. Amber, magsalita ka naman. Tinatakot mo ako. Muli nitong sabi habang sapo ang kanyang muka. Marahan pa nitong hinahaplos ng hinlalaki ang pisngi niya. Nilalamig ako. Mahina niyang sabi. Ngumiti naman ng lalaki at niyakap siya sa gitna ng shower. Nalaki ang mga mata niya nang lumapat ang hubad nitong katawan sa kanya. Para siyang napako sa kinatatayuan dahil ramdam din niya ang nakatayo nitong sandata sa tiyan niya. Nilalamig ka pa rin ba? Masuyo nitong tanong. Oo. Nauutal niyang sagot kahit ang totoo ay nakaramdam na rin siya ng init dahil sa ginawa nito. Nagtataka na rin siya sa sarili dahil unang beses na naramdaman niya yun. Parang may kakaiba sa puso niya dahil sobrang bilis ng tibok nun. Binitiwan siya ng lalaki. Pero nanatiling nakadikit ang katawan nito sa kanya. Muli nitong sinapo ang kanyang muka at tinangka siyang halikan sa labi. Napaatras naman siya sa ginawa nito, pero nawalan siya ng balanse at nadulas. Bumagsak siya sa sahig, pero sunod-sunod na mura ang namutawi sa isip niya nang tumambad sa kanyang muka ang sandata nito. Proud na proud yung nakasaludo sa kanya kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Amber, are you okay? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi naman to ang unang beses na naghalikan tayo. Pero kung umiwas ka, parang first time natin. Nakakatampo ka na ah. Ayaw mo na ba sa akin? Saad nito bago siya alalayang tumayo. Lumabas ka muna. Tatapusin ko lang ang paliligo ko. Ngumiti naman ang lalaki, pero hindi ito lumabas tulad ng gusto niya. Sabay na tayong maligo, hon. Walang nagawa si Atalia nang tuluyan ng hinubad ng lalaki ang mga damit niya. Sa unang pagkakataon ay may nakakita sa kahubaran niya at isang estranghero pa. Nagpapasalamat naman siya dahil walang nangyari sa kanila, kundi naligo lang at magkatabing natulog sa kama. Dahil sa pagod, mabilis siyang nakatulog sa tabi ng lalaking hindi niya kilala. Pero pinagkamalan siya nitong asawa na ipinagtataka niya. Samantala, hindi tumitigil ang grupo ni Bagwis at Wings sa paghahanap kay Atalia. Nilibot ng mga ito ang buong lugar kung saan nila huling nakita ang dalaga. Pesting babae yun. Naisahan tayo. Pagsisisihan niya kapag nahuli ko siya. Galit na sabi ni Bagwis. Tol, nakita ko na siya. Saad ni Wings. Nagmamadali namang lumapit si Bagwis sa kapatid. Nasaan? Ayun, bumaba sa kotse. Napangisi si Bagwis nang makita si Atalia. Kumakaway pa ito sa taong nasa loob ng kotse habang nakabukas ang bintana sa tapat ng shotgun seat. Kaagad nilapitan ni Bagwis ang dalaga. Akala mo makakatakas ka ha? Halika rito. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ng babae at kinanadgad patungo sa sasakyan ni Wings. Ouch! Who are you? Let me go! Nagpupumiglas nitong sabi. Hoy, anong ginagawa niyo ha? Bitiwan niyo ang girlfriend ko. Sigaw ng lalaking bumaba mula sa kotse. Mabilis namang kumilos si Wings at pinatulog ang lalaki. Oh my God! Stanley! Sigaw ng babae habang hinahampas ang braso ni Bagwis. Sinampal ni Bagwis ang babae at marahas na hinawakan ang mukha nito. Kagad tumulo ang luha nito dahil sa sakit. Hindi mo ako maluloko, Atalia. Kahit maglagay ka ng kolorete sa mukha at magsuot ng mamahaling damit, makikilala pa rin kita. Hindi ka na makakatakas ngayon.
Sisiguraduhin kung magsisisi ka sa ginawa mong pagpapahabol sa amin. Hindi ako si Atalia. Amber ang pangalan ko. Pakawalan niyo ako, ano ba? Umiiyak na sabi ng babae. Kahit anong palisot ang sabihin mo, magbabayad ka pa rin sa ginawa mo. Isakay niyo na yan sa kotse at ibalik sa mansyon. Bibigyan ko siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan habang buhay. Kinabukasan, gulat na nakatingin si Atalia sa isang picture frame na nakadikit sa dingding. Yun agad ang bumungad sa kanya pagising niya. Wala na roon ang lalaking napagkamalan siyang asawa nito at hindi niya alam kung nasaan to. Naging malinaw sa kanya kung bakit hindi nagtaka ang lalaki sa katauhan niya. Kamukhang kamukha niya ang babaeng nasa larawan, ngunit hindi niya kilala kung sino to. Pasensya na kung natulog ako katabi ng asawa mo. Wala lang akong pagpipilian. Huwag ka mag-alala, aalis na rin ako rito ngayon. Sabi niya habang nakatingin sa larawan ng babae. Nagtataka siya kung bakit sobrang magkahawig silang dalawa. Nag-iisa siyang anak ni Don Dallimore, pero hindi naman siya nito tinuturing na anak. Siguro dahil bayarang babae ang nanay niya. 10 years old lang siya noong pumanaw ang kanyang ina sa isang aksidente. Wala rin siyang kilalang kamag-anak para masabing kadugo niya ang babae. Hindi na muna niya pinagtuunan ng pansin ng larawan. Mas mahalagang umalis na siya sa bahay na yon bago pa dumating ang babae. Bumukas ang pintuan ng silid bago pa siya umalis sa kama. Pumasok ang lalaking hindi pa rin niya kilala kahit magkatabi na silang natulog kagabi. May dala itong tray ng pagkain at nakapaskil pa rin ang masayang ngiti sa labi nito. Parang magpapasikat naman sa kanya ang malalim nitong dimples sa magkabilang pisngi. Napaka-charming nitong tingnan habang nakangiti. Nakakaganda yun ng umaga, kaya parang gumaan din ang mood niya at bahagyang nawala sa isip ang kanyang problema. Han, breakfast in bed. Masaya nitong sabi. Kagad siyang nakaramdam ng gutom nang malanghap ang mabangong amoy ng pagkain. Hindi na siya nagdalawang isip kumain nang ilagay nito ang pagkain sa harapan niya. Halos mabulunan na siya sa sunod-sunod na pagsubo. Buong araw pala siyang hindi kumain kahapon dahil sa palpak niyang trabaho. Dahan-dahan, Han. Hindi ka naman mauubusan eh. Sa'yo lahat ng yan. Walang aagaw sa'yo ng mga pagkain. Nakangiting sabi ng lalaki habang marahan itong hinaplos ang likuran niya. Nagpatuloy naman si Atalia sa pagkain hanggang sa maubos niya ang dinala nito. Inayos niya ang salansan ng mga gamit sa tray, pero kinuha yun ng lalaki sa kanya. Ako nang bahala sa mga to, Han. Magpahinga ka na lang dito. Babalik agad ako pagkahatid ko rito sa ibaba. Salamat. Nahihiya niyang sabi. You're welcome. Nasaan ang good morning kiss ko? Nanilos ang labi nito at tila nag-iimbita na halikan niya. Hindi naman kumilos si Atalia. Nakatingin lang siya sa naninilis ditong labi. Pakiramdam niya inauhaw siya kahit kaiinom lang niya ng tubig. Han, lagi mo kong inahalikan sa labi tuwing umaga. Nakalimutan mo na ba? Nag-aalala naman siya na baka maghinala ang lalaki sa katauhan niya. Kaya lumapit siya rito at hinalikan to sa labi. Napaigtad siya at bahagyang lumayo rito nang pabiro nitong kagatin ang labi niya. Nabitin ako sa halik mo, Han. Ituloy natin mamaya pagbalik ko, ah. Kumindat sa kanyang lalaki bago ito lumabas ng silid. Kinabahan naman si Atalia sa plano nitong gawin pagbalik sa silid. Umalis siya sa kama at nagtungo sa balkonahe kung saan siya umakyat kagabi. Plano niyang dumaan ulit doon pag-alis, pero nanlumo siya nang makita ang dalawang gwardya sa ibaba. Wala naman yun kagabi, pero bakit may bantay na roon ngayon? Wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik na lamang sa kama at mag-isip ng paraan kung paano makakaalis sa bahay na yun. Samantala, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kiefer paglabas niya sa master's bedroom. Mas lalong lumawak ang ngiti niya dahil sa babaeng nasa silid ngayon. Hindi napalis ang ngiti niya hanggang sa makababa sa ground floor ng bahay niya. Tinawag niya ang isang kasambahay at ibinigay niya ang hawak na tray dito. Dalhin mo to sa kusina. Utos niya dito. Okay po, sir. Sagot nito bago umalis. Kinuha ni Kiefer ang phone sa back pocket niya. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan at kasama rin niyang nagtatrabaho sa Fortress bilang agent. Dude, ang aga mo naman tumawag. Katutulog ko lang eh. Magdamag ako nag-espiya kaya hayaan mo muna ako matulog ngayon. Reklamo ni Lennon sa kabilang linya. Nakita ko na siya pare. Sagot niya rito. May excitement sa boses niya.
Pero binaliwala lang yun ni Lennon. Sino? Inaantok nitong tanong. Si Lady Ryder. Tumawa naman si Lennon. Dude, yan ang pinakamalaking biro na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi naman totoo si Lady Ryder mo eh. Hindi nga marunong magbisikleta si Amber, magmotor pa kaya. Totoo si Lady Ryder at hindi siya si Amber, dude. Naiintindihan ko ang puyit mo sa trabaho, Kiefer. Alam ko rin na kaya pinakasalan mo si Amber. Sinabi mo sa amin na siya si Lady Ryder na kinababaliwan mo at lagi mong inaabangan sa kalsada. Sinabi mo bang natutuhan mo na siyang mahalin kahit hindi pa kayo magkakilala? Pero nung nagpakasal na kayo at nagkasama, sinabi mo naman na hindi mo mahal si Amber at hindi siya si Lady Ryder. Dude, itulog mo na lang yan. Baka pagising mo, bumalik ka na sa dati. Totoo ang sinasabi ko, Lennon. Pinasok ni Lady Ryder ang bahay ko kagabi. Pagpupumilit niya dito. Ano? Paano mapapasok ng ibang tao ang bahay ng isang miyembro ng spy division ng Fortress? Walang nakakalusot sa computer monster na tulad mo, Agent Dolphin. Sambit nito sa codename niya bilang agent. Putya naman, Squirrel. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ka maniniwala pero magkamukha talaga sila ni Amber. Naiinis na rin niyang sabi. Tumawag pa naman siya rito para patunayan na totoo si Lady Ryder at hindi parte ng imahinasyon niya. Kahit pinakita na niya ang larawan ni Lady Ryder habang nagmamotor, hindi pa rin ito naniniwala at sinasabi laging si Amber yon. Baka asawa mo lang yan, dude. Kilala mo naman si Amber, lagi siyang pumupusit sa gabi para makapagkita sa another one niya. Akala niya siguro display lang ang mga security camera sa bahay niyo at hindi mo alam ang mga ginagawa niya. Wala akong pakialam kay Amber kung ano man ang gawin niya, pare. Si Lady Ryder ang kailangan ko. Sige, sabihin na nga nating totoong sinasabi mo. Paano mangyayari na kamukha ni Lady Ryder si Amber? Ikaw mismo nakaalam na walang kapatid o kamag-anak si Amber na kamukha niya at wala rin siyang nawawalang kakambal. Tama ang sinabi ni Lennon. Siya mismo ang nagsiyasat sa family bloodline ni Amber dahil hindi niya maramdaman dito ang nararamdaman niya kay Lady Ryder habang pinapanood niya itong magmotor noon. Umaasa siyang ibang tao si Lady Ryder at hindi ito si Amber. Pero wala siyang nakita na kamukha nito sa pamilya. Pinagsisihan tuloy niya ang mabilis ang pagpapakasal kay Amber sa New York. Masyado siyang nasabik nang makilala niya ito sa isang okasyon na dinaluhan nila pareho. Ilang araw pa lang silang magkakilala ni Amber noon ay niyaya na niya itong magpakasal na hindi naman ito tinanggihan. Hindi naman niya mahiwalayan si Amber ngayon dahil sa daddy niya. Ayaw nitong magkaroon ng lamat ang kanilang pangalan sa industriya dahil lang sa padalos-dalos niyang desisyon. Tutuloy noon sa pagpapakasal niya. Pero siya ang nagpumilit. Kaya ngayon, kahit anong pangungulit niya, ay hindi niya mapilit ang ama na hiwalayan si Amber. Kapag nagpumilit pa siya, ay isususpindi nito ang paglalayag ng isa niyang cruise ship sa susunod na buwan. Malaki na ang ginastos niya para maayos ang system ng cruise ship, kaya hindi pwedeng maudlot ang paglalayag nun. There's a possibility that Lady Ryder is Amber's doppelganger, Lennon. Saad niya. Yun na lang ang nakikita niyang posibilidad sa katauhan ni Lady Ryder. If it's true, maybe she is. But it's a rare chance to meet your doppelganger in this world, Kiefer. Chance is still a chance, even if it's rare. May posibilidad pa rin na makita at makilala natin ang ating doppelganger. Baka pati ikaw may kamukha rin sa ibang panig ng mundo eh. Katwiran niya. Okay, may point ka. So, paano mo napatunayan na hindi talaga siya si Amber? Muling tanong ni Lennon. Inabangan ko ang pag-uwi ni Amber kagabi. Pinuntahan ko siya sa silid niya. Nang makita ko siya pumasok gamit ang balkonahe. Maingat si Amber sa pagtakas. Pero iniwan niya lang sa sahig ang telang ginamit niya. Hindi rin siya makatingin sa akin nang maghubad ako sa harapan niya. Dude, hindi gagawin ni Amber ang umiwas sa hubad kong katawan. Kahit may iba siyang lalaki, inaakit niya pa rin ako for pleasure na kahit kailan naman hindi ko ibibigay sa kanya. Sandali, dude. Naghubad ka sa harapan ng kamukha ng asawa mo? Oo. Hindi lang na natuklasan ko, kaya nalaman ko magkaiba sila ni Amber. Mas inosente siya kay Amber. Hindi siya marunong humalik. Though it's the sweetest kiss I ever tasted. Malakas na muro naman ang lumabas sa bibig ni Lennon nang marinig ang sinabi ni Kiefer. Hinalikan mo siya? Hindi, siya ang humalik sa akin dahil sinabi ko ang hinahalikan niya ako tuwing umaga. Shit, dude. Sinamantala mo ang kainosentehan niya. Gusto ko siyang makilala.
Pupunta ako sa bahay mo ngayon. Sagot nito at mukhang naniniwala na rin sa mga sinasabi niya. Hindi ko pwedeng pumunta rito hanggat hindi ko pa nalalaman kung sino talaga siya. Mas mabuting mag-ingat muna tayo ngayon dahil sa trabaho natin. Hindi natin alam kung pinadala ba siya ng kalaban dahil alam nila ang kahinaan ko. Mag-focus na lang muna tayo sa kasalukuyan nating misyon. Mas kailangan nating mahanap si John Dallimore sa lalong madaling panahon. Areglado ang misyon natin, dude. Pero anong gagawin mo kapag bumalik si Amber at nakita ang doppelganger niya? Mawawala yun sigurado. Ako na bahala ron. Kung kalaban si Lady Ryder at naisahan niya ako, alam mo na kung sino ang dapat subaybayan para sa hostisya ko. Yun ang dahilan kaya tumawag ako sa'yo. Biro niya rito. Gago. Baka ikaw pang makaisa sa kamukha ng asawa mo. Baka mabalitaan ko na lang na buntis mo na yan. Yari ka sa daddy mo. Tumatawa nitong sabi. Ulol, walang maghihinala kahit mabuntis ko si Lady Ryder. Kamukha niya naman si Amber eh. She can be my replacement wife. Kahit isama ko nga siya sa bahay ni Dad, hindi nila mapapansin na hindi si Amber si Lady Ryder eh. At balak mo talaga siya gawing replacement wife mo habang nagbubuhay dalaga ang tunay mong asawa sa kabit niya? Why not? Wala rin namang pakialam sa akin si Amber eh. Saka baka hindi na umuwi yun. Kagabi ko pang hinihintay, hindi naman umuwi. Bahala ka sa buhay mo, gago. Matutulog na ako, istorbo ka. Reklamo nito bago patayin ang tawag. Humugot ng malalim na hininga si Kiefer. Hindi niya maiwasang isipin ang nangyari kagabi habang naliligo sila ni Lady Ryder. Kailanman ay hindi siya nakaramdam ng pagnanasa sa asawa niya kahit naguhubad ito sa harapan niya. Sa isang taon nilang pagsasama ay ilang beses na nitong tinangka na akitin siya. Pero kay Lady Ryder, kakaiba talaga ang naramdaman niya. Shit. Daing niya nang makaramdam ng pag-iinit ng katawan. Kakaiba talaga ang epekto sa kanya ni Lady Ryder. Iniisip pa lang niya ito, nag-iinit na siya. Muli siyang umakyat sa master's bedroom. Yun ang silid na inookupan ni Amber habang siya ay sa guest room natutulog. Pero ngayon ay gagamitin niya ang master's bedroom para doon maligo. Gusto niyang makita ulit si Lady Ryder dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nasa pamamahay na niya ito ngayon. Ano kaya ang dahilan ng pagpasok nito sa bahay niya? Han, I'm back. Masaya niyang sabi pagpasok sa silid. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Kaagad niya itong binuhat at iniupo sa kandungan niya. Nakita na naman niya ang cute nitong reaksyon dahil sa ginawa niya. Bahagya pang namula ang pisngi nito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Doon na lang tayo maghapon tulad ng lagi nating ginagawa. Huwag na tayong lumabas. Naglalambing niyang sabi kahit hindi niya yung ginagawa kay Amber. Kahit ang pagdadala ng breakfast kanina ay hindi niya ginagawa sa asawa. Nadadala na lang siya sa gustong gawin ng katawan niya na para bang may sarili yung desisyon. Hindi naman tumututol ang puso niya dahil gusto niya ring pagsilbihan ang babaeng totoong mahal niya. Wala ka bang trabaho? Nauutal na naman itong tanong. Ibang-iba talaga ito kay Amber. Mapagmataas ang asawa niya at lagi itong nakasigaw at galit kapag nagsasalita. Nagiging mahinahon lang ito kapag inaakit siya. Kung hindi dahil sa daddy niya, matagal na siyang nakipaghiwalay kay Amber. May trabaho, pero sa bahay lang ako nagtatrabaho. Minsan lang ako pumunta sa opisina. Sagot niya na pawang totoo naman. Pumupunta lang siya sa Fortress kapag may overall meeting ang mga agent at kapag nagpapatawag ng pagpupulong si Captain Pigeon para sa bagong misyon ng grupo nila. Minsan, inaayos niya ang security system ng mga bagong labas na cruise ship na siyang family business nila. Pero ilang beses lang yun nangyayari sa isang taon. Sa computer naman ang trabaho niya kaya kadalasan ay nasa bahay lang siya. May nakasetup naman siyang computer facility sa isang silid ng bahay niya. Gusto ko sanang lumabas. Hindi pwede, Han. Ang sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga dito sa bahay. Masela na pagbubuntis mo. Buntis ako? Gulat nitong sabi. Namimilig pa ang mga mata nito sa gulat habang nakatingin sa kanya. Pinigilan naman ni Kiefer na tumawa. Naalo siya sa reaksyong pinapakita nito, pero kailangan niyang panindigan ang pagsisinungaling. Yup, hindi ko pwedeng lumabas nang hindi ako kasama. Naglagay na rin ako ng mga guard sa paligid para hindi ka makatakas sa akin. Lagi mo kasi akong tinatakasan eh. Kaya ngayon, dito ka lang sa piling ko.
Sinadya na talaga maglagay ng mga dagdag gwardiya sa paligid ng bahay niya. Hindi ito maaaring umalis hanggat hindi niya nalalaman kung sino to. Hindi niya nagawang sundan ng bakas nito noon habang inaabangan niya itong magmotor sa kalsada. Hindi pa siya bihasa sa computer noong mga oras na yun. Pero ngayon, hindi niya hahayaan na makawala pa ito sa kanya. Sige, maliligo muna ako. Umalis ito sa kandungan niya, pero hinila niya ito pabalik kaya muli itong napaupo. Umigting ang panga ni Kiefer nang tamaan nito si Junior. Niyakap na lang niya ito at itinago ang mukha sa leeg nito. Ayaw niyang makita nito ang nabuong pagnanasa sa mga mata niya. Baka matakot ito sa kanya at umiwas. Ngunit hindi nakatulong ang mabango nitong amoy sa nararamdaman niya. Lalong nagalit si Junior at gustong lumabas sa boxer niya. Damn, ako muna maliligohan. Marahan niya itong inalis sa kandungan niya at nagmamadali siyang pumasok sa banyo. Binuksan niya agad ang shower at tumapat sa malamig na tubig kahit suot pa rin niya ang mga damit. Oh God, please help me to control myself. Bulong ni Kiefer nang mahimasmasan ng sarili. Sa paglipas ng mga araw, humanga si Kiefer sa kanyang sarili dahil humahaba na ang pagpipigil niya para hindi makuha ang kainosentihan ni Lady Ryder. Tuksong-tukso na siya rito, pero nakontento na lang siya sa pagyakap at halik dito. Hindi naman siya nabahala kahit hindi pa rin umuwi si Amber sa bahay. Iniisip niyang sumama na ito sa kalaguyo at hindi na babalik sa kanya. Mas pabor yun sa kanya para makasama na niya si Lady Ryder nang walang sagabal. Han, pupunta lang ako sa kabilang room. Nagagawin akong trabaho. Paalam niya kay Atalia. Sige, tipid nitong sagot. Nasa balkonahe ang babae at nakatanaw sa malayo. Lumapit siya rito at yumakap mula sa likuran nito. Hinalikan niya ito sa balikat patungo sa leeg, pero tumigil agad siya nang maramdaman ng pagwawala ni Junior. Malakas talagang epekto nito sa kanya. Ilang linggo pa lang silang magkakilala, pero nababalo na agad siya rito. Kiss ko muna, paglalambing niya. Nasanay na rin ito sa mga hiling niya, kaya humarap ito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Alam niyang nababalo na siya rito, pero mas lalo yata siyang mababaliw nang makita ang ngiti nito pagkatapos ng halik. Unang beses niyang nakita ang ngiti nito ngayon. Kadalasan ay wala itong reaksyon at tahimik lang sa tuwing magkasama sila. Thank you. Nakangiti nitong sabi habang hinahaplos ang kanyang pisngi. May lungkot sa mga mata nito kaya bahagya siyang kinakabahan. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Saad niya kasunod ng pagsambit niya ng totoo nitong pangalan sa isip. Atalia. Madali lang para sa kanya na malaman ang totoo nitong pangalan. Nagsiyasat na siya habang nananatili ito sa bahay niya. Gamit ang naglalakihan niyang computer na may advanced technology at connected sa satellite, nagawa niyang sundan ang tinahak nitong daan ng gabing yun. Nasundan niya ang pinanggalingan nitong mansyon at nalaman niyang pag-aari ito ng taong misyon nilang hanapin. Napag-alaman niya rin na si Atalia ay anak ni Don Dallimore at sa tulong ni Squirrel at Snake, nalaman din nila na nakakulong si Amber sa mansyon. I'm sorry, muli nitong sabi. Nagtaka si Kiefer sa kinikilos ni Atalia, kaya niyakap niya ito. Ayaw na niya itong pakawalan, pero kailangan niya magtrabaho. Ngayon ang araw na papasukin ng mga agent ng Fortress ang mansyon ni Don Dallimore. Kailangan niyang i-guide ang mga ito bilang system support. Mahalaga ang kanyang expertise sa mga field agent. Kapag wala siya, mahihirapan ang mga itong kumilos. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang ginagawang mali. Malambing niyang tanong kay Atalia. Naramdaman ni Kiefer ang mahigpit nitong yakap sa kanya. Buo na ang araw niya kapag ganoon ang yakap ni Atalia. Pakiramdam niya ay mahal din siya nito. Minsan, natatawa na lang siya sa sarili at napapatanong kung may posibilidad bang mahalin din siya ni Atalia sa sandaling panahon na magkasama sila. Iniisip niyang may posibilidad yun dahil minahal niya rin ito kahit na hindi pa niya ito kilala. Ngunit magkaiba silang dalawa at may posibilidad din na hindi sila pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. At isa pa ay anak ito ng target nila. Nagiging komplikado na ang lahat pero handa siyang harapin kung ano man ang kahihinatnan ng baliw niyang pagmamahal para kay Atalia. Huwag mo nang isipin yun. Magtrabaho ka na. Sagot nito bago humiwalay ng yakap sa kanya. Ngumiti si Kiefer at mabilis na hinalikan sa labi si Atalia. Baka matagalan ako sa kabilang silid. Huwag ka magpapalipas ng gutom ha.
Magsabi ka lang kay Manang na ipaghanda ka ng pagkain kapag gusto mo nang kumain. Mamaya na lang kita sasabayan sa hapunan. Tumango naman ito. Umalis si Kiefer sa master's bedroom at nagtungo sa kabilang kwarto. Itinapat niya ang kanyang mga mata sa security lock ng silid para bumukas yun. Walang nakakapasok sa silid na yon maliban sa kanya. Napangiti naman siya nang tumambad ang desktop background ng kanyang mga computers. Larawan yun ni Atalia habang nagmamotor. Kaya siguro nabaliw siya ng todo kay Atalia dahil lagi niyang nakikita ang larawan nito. Hintayin mo ako, Han. Nakangiti niyang sabi bago sinimulan ang kanyang trabaho. Sinuot niya ang earpiece para kumonekta sa kanyang mga kasama. Agent Dolphin is in. Saad niya para iparamdam sa mga to ang kanyang presensya. Ang tagal mo, Dolphin. Naiinip na si Captain Pigeon sa'yo. Reklamo ni Lennon sa kabilang linya. Katulong niya ang mga ito sa pagbibigay ng assistant sa grupo ni na Captain McLaren at Captain Evo na papasok sa mansyon ni Dallimore. Maaga pa ako sa takdang oras. Nagkataon lang na mas nauna kayo sa akin dahil nasa opisina kayo. Katwiran niya. Sus, nagdadahilan ka pa. Dapat nga mas maaga ka dahil nasa bahay ka ngayon eh. Baka naman binubuntis mo lang ang doppelganger ng asawa mo. Napakasama mong asawa, Kiefer. Nagpapakasaya ka sa piling ng iba habang ang tunay mong asawa naghihirap sa lugar na dapat kinalalagyan ng kamukha niya. Muling sabi ni Lennon. Alam ko may liligtas si Amber ng rescue team ni Agent McLaren. Huwag mo na akong sermonan, Lennon. Concerned din naman ako sa kanya kahit wala siyang pakialam sa akin. Sagot na lang niya. Naawa rin siya sa kalagayan ni Amber ngayon kahit hindi niya ito mahal. Pero kapag iniisip niya na ganoon ang trato kay Atalia ng pamilya nito, nagpupuyos talaga ang dibdib niya. Hindi maitatanggi ng mga peklat sa likod ni Atalia ang pagpapahirap ng pamilya nito. Ngayon, magtutulong-tulong ang mga agent ng Fortress para managot sa batas si Don Dallimore at para matigil na rin ang mga iligal nitong negosyo. Hindi lang iligal na pasugalan at prostitusyon ng hawak ng Don. Nagpupuslit din ito ng mga droga sa bansa gamit ang mga sachet ng sabon. Mabilis lang itong makalusot sa batas dahil sa protector nito mula sa gobyerno. Focus team, papasok na sila sa mansyon. Saad ni Ava sa kabilang linya. Si Ava ay si Agent Pigeon, na napromote na rin kapitan mula nang matagumpay nitong mabuwag ang sindikato ni Mr. Wang sa loob ng bordelyo. Tumingin muna si Kiefer sa monitor ng security camera ng bahay niya. Nakita niyang nadadala ng basura sa labas si Atalia. Hindi ito nagpapapigil na gawin yun, kaya hinayaan na lang niya. Alam niyang hindi ito aalis sa poder niya dahil hindi naman ito masaya sa piling ng pamilya nito. Nag-focus na lang siya sa kanyang trabaho para matapos tayon at muli niya itong makasama. Samantala, lumabas ng bahay si Atalia bitbit ng garbage bag. Ngumiti siya sa gwardya bago ito lagpasan. Pasimple niyang tinitingnan ang direksyon ng mga ito bago niya ilagay ang garbage bag sa drum sa tabing kalsada. Ilang araw na niyang ginagawa ang pagtatapon ng basura. Tinatansya niya ang sitwasyon kung kailan siya pwedeng umalis. Mukhang panatag ang mga gwardya na babalik din siya sa loob dahil hindi nakatingin ang mga to sa kanya. Naka-on naman ang security camera sa tapat niya. Kung bibilisan niya ang pagkilos, hindi agad siya mahahabol ng mga ito. Amber, saad ng mahinang boses. Hindi niya yun pinansin dahil nakatuon ang atensyon niya sa gagawing pag-alis. Amber, nagulat si Atalia nang may humawak sa braso niya. Kunot noo siyang bumaling sa lalaking may suot na sombrero at face mask. Sumama ka sa akin, bilisan mo. Hinila siya ng lalaki. Sumunod naman siya rito dahil mahahalata ng mga gwardya kapag nagtagal pa siya roon. Tumigil ang lalaki sa pagtakbo nang makalayo sila sa bahay ni Kiefer. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Thanks God at ligtas ka, Amber. Akala ko may masamang nangyari sa'yo. Nag-alala talaga ako dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Lumistansya naman si Atalia sa lalaki. Hindi siya komportable ngiyayakap nito. Mas komportable siya sa yakap ni Kiefer. Pero hindi na niya mararamdaman yun simula ngayon. Aalis na siya sa bahay nito dahil nakokonsensya na siya sa ginagawa niyang panloloko rito. Hindi siya ang asawa nito at kailangan na niyang itigil ang lumalago niyang damdamin para kay Kiefer. Akala niya, nabubuo ang pag-ibig sa tagal ng pagsasama. Pero nabubuo pala yun hindi sa tagal ng panahon, kundi sa kasiyahang nararamdaman ng puso. Yun ang dahilan kaya unti-unti siyang nahuhulog kay Kiefer. Masaya siya sa piling nito na hindi naman dapat.
dahil hindi siya ang asawa nito. Amber, sumama ka na sa akin. Iwan mo na si Kiefer. Magsama na tayong dalawa. May trabaho na ako, kaya ko na kayong buhayin ng pagiging anak natin. Hindi mo na kailangan gamitin ng anak natin para makukuha ng pera sa kanya. Please Amber, umalis na tayo. Nagmamakaawang sabi ng lalaki. Uminit naman ang ulo ni Atalia sa narinig. Naiinis siya dahil niloloko ng Amber na yun si Kiefer. Hindi lang ito nangangaliwa, pineperahan pa nito si Kiefer. Kaya siguro nasabi ni Kiefer na buntis siya dahil buntis talaga ang totoong Amber. Pero hindi naman si Kiefer ang ama. Nararamdaman mo ba na ako si Amber? Tanong niya sa lalaki. Nagtaka naman ng lalaki sa tanong niya. Ano ba tanong yan, Amber? Sinaktan ka ba ng mga lalaking kumuha sa'yo kaya nagkakaganyan ka? Dadalhin kita sa ospital. Kailangan nating masiguro na walang masamang nangyari sa inyo ng anak natin. Natigilan si Atalia nang pumasok sa isip niya ang sinabi nito. May mga lalaking kumuha kay Amber? Kailan? Tanong niya. Amber naman, kung sagutin mo ang tanong ko, kailan kinuha si Amber? Malakas niyang putol sa sasabihin nito. 3 linggo na simula ngayon. Nag-report ako sa mga polis pero nalaman nilang nasa bahay ka naman daw ayon sa mga gwardya. Nagabang ako sa labas ng bahay niyo dahil hindi kita makontak at nagpapasalamat ako na nakita kita ngayon. Mabuti na lang nakatakas ka sa kanila. Sinong tumulong sa iyo, Amber? Nagpapasalamat lang ako sa kanya dahil iniligtas niya ang mag-ina ko. May sasakyan ka? Muli niyang tanong. Meron. Ayun o. Turo nito sa nakaparadang kotse hindi kalayuan sa pwesto nila. Pahiram ng susi. Ha? Ang sabi ko pahiram ng susi. Kapag hindi ka nang madali, baka hindi mo na makita ang anak mo. Sigaw niya rito. Natataranta naman nitong ibinigay ang susi sa kanya kahit nalilito ito sa mga sinasabi niya. Tumakbo siya patungo sa sasakyan nito at pinaharurot yun paalis. Hindi siya maaaring magkamali na grupo ni Bagwis ang kumuha kay Amber. Makakaya pa ng konsensya niya kung si Amber lang ang naroroon dahil sa panloloko nito kay Kiefer. Pero hindi niya kaya kapag nadamay ang bata sa sinapupunan nito. Sa pagkakakilala niya sa kanyang ama at sa dalawa nitong ampon, pahihirapan ng mga to si Amber dahil sa pagtakas niya. Kasalanan niya kapag may masamang nangyari sa anak nito. God, please, save her child. Dalangin niya habang mabilis na pinapatakbo ang kotse pabalik sa mansyon ng daddy niya. Hindi inaasahan ni Atalia ang makikita niyang pagdating sa mansyon. Magulo ang paligid. May naririnig siyang mga putok ng baril. May nakahandusay na dugo ang katawan sa lupa. Umuusok at sira ang ilang parte ng mansyon. Anong nangyayari dito? Nagtataka niyang tanong. Umiwas naman siya sa nangyayaring gulo. May alam siyang sekretong daan para makapasok sa mansyon. Yun ang ginamit niya para makarating sa loob. Maingat ang ginawa niyang paglalakad. Iniiwasan niya may makakita sa kanya patungo sa basement ng mansyon. Wala na siyang naiisip na lugar na maaaring pagdalhan kay Amber kundi sa basement lang. Tahimik na nakarating si Atalia sa basement. Hindi siya nagkamali sa hinala. Nakita niya ang isang babae na nakahiga sa sahig pagbukas niya ng pinto. Nagmamadali naman niya itong nilapitan. Amber? Maingat niyang inangat ang babae. Hinawi niya ang buhok sa mukha nito para masiguro na si Amber to. Napatunayan niya si Amber ito nang makita niya ang itsura ng babae. Sino ka? Nangihina nitong tanong. Nahabag ang kalooban ni Atalia sa itsura ni Amber ngayon. Madungis ito at may mga natuyong dugo sa katawan. Hinang-hina na rin ito at halos hindi na makayanan ng magsalita. Nakapikit na lang ito nang walang lakas ang katawan. Ilalabas kita rito, sagot niya. Sinubukan niya itong itayo, ngunit hindi na nito kaya ang katawan. Bumabagsak lang uli ito sa sahig kapag inaangat niya. Amber, tulungan mo ang sarili mo. Kailangan na nating umalis. Walang iya sila. Pinaboy nila ako. Pinatay nila ang anak ko. Mahina at putol-putol nitong sabi. Naglandas ang luha sa mga mata ni Atalia nang sumipa ang konsensya sa pagkatao niya. Nagdusa si Amber at ang anak nito nang dahil sa kanya. Napahamak ang inosenteng bata dahil sa kagustuhan niyang tumakas. Namatay ang anak nito dahil iniligtas niya ang sarili mula sa kanyang pamilya. I'm sorry. Umiiyak niyang sabi at maingat itong niyakap. Huli na siya. Kahit ipalit niya ang sarili para sa kaligtasan ni Amber, hindi pa rin niya mababayaran ang pagkawala ng anak nito.
Si Atalia, kasalanan niya ang pagkamatay ng anak ko. I'm sorry, Amber. Bigla naman niyang nabitiwan ang katawan ni Amber nang may humila sa buhok niya. Aray! Daing niya. Sa wakas, bumalik ka rin, Atalia. Nanlaki ang mga mata ni Atalia nang makilala ang boses ni Bagwis. Marahas siya nitong ibinagsak sa sahig. Napadaing siya nang maramdaman ang sakit sa katawan. Siguro ikaw ang nagsumbong para sugurin ang masyon ni Daddy, ano? Walang hiya ka. Sinipa siya nito sa tiyan. Napabuluktot naman ang katawan niya dahil sa sakit. Akala mo tuluyan ka na magkakaligtas dahil may pumalit sa'yo rito? Nagkakamali ka, Atalia. Magbabayad ka pa rin sa ginawa mong pagtakas. Sunod-sunod siya nitong sinipa. Sa laki ni Bagwis, ramdam na ramdam niya ang lakas ng pinapakawalan nitong mga atake. Sinubukan naman niyang manlaban, pero hindi sapat ang kakayahan niya para tapatan ang kakayahan nito. Eksperto ito sa pakikipaglaban, habang siya'y palihim lang na nagsasani sa silid niya. Lagi siya nitong napupuruhan sa tuwing lumalaban siya. Isang malakas na suntok ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Nakadaba siya sa sahig at ramdam niya ang pag-agos ng dugo mula sa ulo niya na tumama sa semento. Nahihilo na siya at para nang papanawan ng ulirat. Pinahirapan mo pa ako, ah. Galit na sabi ni Bagwis. Nakita niya ang muli nitong pag-atake mula sa nanlalabo niyang mga mata. Pero isang putok ng baril ang pumigil sa pagkilos nito. Basement clear. Saan ang isang boses kasunod ng pagbagsak ng katawan ni Bagwis. Nakita niyang binuhat ng isang lalaki si Amber. Napaubo naman siya kasabay ng paglabas ng dugo sa bibig niya. Lord, iligtas mo po si Amber. Pag-usal niya ng dalangin sa isip. Isang bulto ang umupo sa tapat niya. May inilagay ito sa kanyang tenga. Atalia, please. Don't close your eyes. Ligtas ka na. Lumaban ka, Han. Kiefer? Nangihina niyang tanong nang marinig ang boses nito. Yes, ako to. Please, huwag kang susuko. Lumaban ka. Please, Han, lumaban ka. Sa kabila ng panghihina, unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Atalia dahil kilala siya ng taong mahal niya. Pero nararamdaman na niya ang tuluyang paghila ng dilim sa kanya. Iniisip niyang may ilang segundo pa siya para sabihin kay Kiefer ang totoo niyang nararamdaman. Mahal kita, Kiefer. Natigilan naman si Kiefer sa pagtakbo patungo sa kanyang sasakyan nang marinig ang sinabi ni Atalia. Kanina pa sana siya aalis ng bahay at susundan si Atalia nang makita niya itong sumulpot sa gitna ng kaguluhan sa mansyon. Pero pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Nangako si Captain Ivo at Captain McLaren na ililigtas si Atalia. Mahalaga ang tungkulin niya para sa katuparan ng misyon, kaya hindi siya pwedeng umalis. May tiwala siya sa kanyang mga kasama, pero natagalan ang grupo ni Captain Ivo para makarating sa basement. Naipit ang mga ito sa laban. Nakahandusay na sa sahig si Atalia nang ilagay ni Captain Ivo ang suot nitong earpiece kay Atalia. Mahal din kita, Atalia. Saan niya bago nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa sasakyan niya. Narinig naman niya ang boses ni Captain Ivo sa kabilang linya. Nawalan siya ng mali at mahina ang puso niya. Napuruhan ng ulo niya. Sa fortress mo na lang siya puntahan. Ipapadala ko siya sa medical team. Si Amber din inaasikaso na. Salamat, Captain. Good job, Agent Dolphin. Sa trabaho natin, hindi kailangan pairalin lagi ang puso. Kung tuluyan kang umalis kanina, marami sa amin ang napahamak dito. Pasensya na, Captain. Paumanhin niya rito. Walang problema sa akin, pero hindi ko alam kung babaliwalain din yun ni Aveline. Saad nito tukoy sa kakambal at kanilang kapitan sa Spy Division. Alam niyang hindi yun babaliwalain ni Captain Pigeon. Magkakapatid ang turing nila sa isa't isa, pero umiiral ang pagka-istrikto nito pagdating sa trabaho. Alam niyang nagkamali siya at kailangan na niyang tanggapin yun. Nang hindi na niya narinig ang boses ni Captain Ivo, nagmaneho na lang siya patungo sa fortress. Pagdating niya roon, sinalubong agad siya ng kanyang grupo. Dismayadong nakatingin sa kanya si Agent Squirrel at Agent Snake. Hindi naman niya naiwasan nang malakas siyang suntukin ni Captain Pigeon. Ramdam niya ang pagdugo ng kanyang labi, pero tinanggap niya lang yun. Kasalanan niya dahil muntik nang mapahamak ang kanyang mga kasama nang iwan niya ang computer system sa gitna ng misyon kanina. Think multiple times before you move, Agent Dolphin. Nakalimutan mo na ba ang bagay na yon, ha? Galit nitong sabi. I'm sorry, Captain. Nakayuko lang siya at hindi tumitingin dito. Sa susunod na gawin mo ulit yon,
Haharap ka na sa disciplinary action. Matigas nitong sabi bago umalis. Ang disciplinary action ang iniiwasan nilang lahat sa Fortress. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa maranasan ng pagdidisiplina ni Lady Sia Gibson. Bukod sa mga boss ng Fortress, isa rin ito sa kinatatakutan ng lahat ng mga agent. Mukha lang itong inosenteng babae, pero may halimaw itong lakas at galing sa pakikipaglaban. Kinabahan ako sa ginawa mo, dude. Nataranta talaga kami kanina nang biglang nawala ang connection mo. Mabuti bumalik ka agad. Saad ni Lennon bago tapikin ng balikat niya. Pasensya na kayo kung nawala ang konsentrasyon ko kanina. Nag-alala lang ako kay Atalia kaya nagawa ko yun. Paumanhin niya. Okay na yun. Ang mahalaga nahuli si Don Dallimore at babayaran na niya ang kanyang mga kasalanan kasama ang protektor niyang senador. Kung nakaligtas sana ang dalawa niyang anak na lalaki, magkakasama sila sa kulungan ngayon. Kaya lang, matatapang at ang laban sa grupo ni Captain Evo at Captain McLaren yung dalawa. Maaga tuloy silang sinundo ng kamatayan. Malaking bagay talagang pagbalik mo kanina. Muling sabi ni Lennon. Ngumiti lang naman siya. Hindi niya magawang purihin ang sarili dahil napahamak si Atalia. Kung sumunod naman siya kay Atalia sa mansyon ni Dallimore, baka nagluluksa sila ngayon sa pagkawala ng ibang agent. Kahit anong piliin niyang desisyon, may masasaktan at masasaktan pa rin. Gusto mo ng marshmallow? Seryosong tanong naman ni Lexus bago nito dukutin ang baon nitong pakete ng marshmallow sa bulsa. Mukhang napipilitan lang naman itong alokin siya ng paborito nitong pagkain. Sa grupo nila, si Lexus talagang mahilig kumain. Lagi nilang itong may dalang marshmallow sa bulsa. Kay lalaking tao, ang hilig sa marshmallow. Sa'yo na lang, kulang pa yan sa'yo, Agent Snake. Pagtanggi niya. Thank you. Saad nito at mabilis na binalik ang pakete ng marshmallow sa bulsa. Si Miss Doppelganger sa Jamo, di ba? Nasa medical facility na siya. Puntahan mo na bago pa siya i-transfer sa ibang ospital. Muling sabi ni Lennon. Sige, pupuntahan ko lang siya. Salamat, dude. Saad niya at mabilis na nagpaalam sa mga to. Tinungo niya ang direksyon ng medical facility. Nagmamadali siya para makita niya si Atalia bago pa ito i-transfer sa ibang ospital. Alam niyang mga agent lang ang inaasikaso ng medical team sa medical facility ng Fortress. Kung may ibang sugatan, lalapatan lang ito ng paunang lunas bago dalhin sa ibang ospital. Pagkarating doon ay saktong labas naman si Dr. Prince at Nurse Daphne mula sa isang silid. Nag-uusap ang dalawa nang lumapit siya. Excuse me, Doc. Pwede ko po bang malaman kung saan dinala si Atalia? Yung survivor sa katatapos lang na raid sa Dallimore Mansion? Tanong niya kay Doc Prince. Bukod sa mga nasugatan nating agent, may nag-iisang babae na dinala rito. Hindi ko sigurado kung siya yun pero nasa room 15 siya. Thank you, Doc. Tumakbo si Kiefer patungo sa sinabing silid ni Dr. Prince. May pagmamadali siyang pumasok doon pagkarating niya. Lumapit siya sa kama ni Atalia at hinawakan ang kamay nito. Atalia. Bulong niya sa pangalan ng babaeng mahal niya. Hinaplos niya ang mukha nito habang nakapikit ang dalaga. Pero unti-unting kumunot ang noo niya nang mapagtantong hindi yun si Atalia. Binitiwan niya ang kamay nito. Amber. Bulalas niya nang makilala ng puso niya kung sino to. Normal ang tibok ng puso niya, hindi tulad ng mabilis na tibok niyon kapag kasama niya si Atalia. Lumabas ulit siya ng silid at tinawagan ang numero ni Captain Evo. Hindi ito sumasagot sa tawag niya kaya sinubukan niyang tawagan ng ibang kasama sa mansyon. Si Agent Anix na pinsan ni Captain McLaren ang tanging sumagot ng phone nito. Isa itong baguhang agent na kapapasalang sa step-up race. Pero magaling ito kahit nakilala sa kaartehan at kasosyalan. Anak bilyonaryo kasi. Kahit wala itong grupo, ay nagawa nitong ipasa ang race. At ngayon ay naging support sniper na rin tulad ni Agent Mona. Hello? Who's this? Make it fast because I'm making a call with my hubby. Maarte nitong tanong. Si Agent Dolphin to. Itatanong ko lang sana kung nariyan si Captain Evo. I'm sorry, Agent Dolphin. Nasa itaas pa kasi ako ng puno. Nagpapahangit ako rito. So, try to call him na lang, okay? Bye. Sagot nito bago walang pasabing patayin ng tawag. Sinubukan na lang ulit niyang tawagan si Captain Bravo. Sumagot naman ito matapos ang ilang ring. Captain, nasan si Atalia? Mabilis niyang tanong. Kasama siya ng medical team pagbalik ng Fortress. Why? Hindi si Atalia narito, Captain. Agent Dolphin,
Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Use your job to find her. Bigla naman siyang natauhan at nahiya dahil nakalimutan na naman niya tungkol sa kakayahan niya. Basta tungkol kay Atalia, nawawala talaga siya sa sarili at sa focus. Thank you, Captain. Sagot niya bago nagpaalam dito at pinutulan tawag. Nagtungo si Kiefer sa security room ng Fortress. Nakita niya roon ang ibang trainee na naka-duty na parte ng training ng mga to. Umupo naman siya sa harap ng isang computer at ginamit yun para hanapin si Atalia. Ilang oras na siyang nagbabad doon. Pero hindi pa rin niya ito makita. Nasaan ka, Han? Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Ilang oras pa siyang nanatili roon pero wala pa rin siyang makita. Lumabas na lamang siya sa security room at umuwi sa bahay niya. Makalipas ang isang linggo, hindi pa rin nakikita ni Kiefer ang kinaroroonan ni Atalia. Nagdududa na siya sa kanyang kakayahan dahil nahihirapan siyang hanapin to. Halos hindi na siya natutulog para lang makita ito, pero bigo pa rin siya. Naagaw naman ang atensyon niya nang tumunog ang kanyang phone na nasa mesa. Kinuha niya yon at sinagot ang tawag nang makita ang pangalan ng daddy niya sa screen. Dad. Matamlay niyang sagot. Nasaan ka? Seryoso nitong tanong. May ideya na siya kaya ganito ang tono ng kanyang ama. Pero wala talaga siyang gana makipag-usap dito. Bahay. Nasa bahay ka lang pala, pero hindi mo man lang binibisita ang asawa mo sa ospital. Ginugulo na ako ng mga magulang niya rito sa opisina at pagsabihan daw kita. Puntahan mo na siya bago pa sila mag-iskandalo ulit dito. Mag-aasawa ka rin lang sa ganito pang pamilya. Ayaw mo kasi pumayag na hiwalayan ko siya, Dad. Sinabi ko na namang hindi ko siya mahal, hindi ba? Gawin mo na ang gusto mo. Basta tumigil lang sila sa panggugulo sa opisina ko. Nakakaabala sila sa trabaho ko. Thank you, Dad. Masaya niyang sabi bago putulin ng daddy niya ang tawag. Nagbihis naman si Kiefer para puntahan si Amber sa ospital kung saan ito inilipat ng Fortress Medical Team. Dinala niya ang isang envelope at isang bag para sa plano niyang gawin. Pagkarating niya roon, ay napansin niya ang isang lalaki sa lobby. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya nang makita siya. Kilala niya ang lalaki. Ito ang kalaguyo ni Amber. Sandali! Tawag pansin niya rito. Ha? Ako ba ang tinatawag mo? Tanong nito na may pagturo pa sa sarili. Nakita niya ang kaba sa mukha nito at nag-aatubili itong lumapit. Oo, sumama ka sa akin sa silid ni Amber. Namutla ito, pero mas pinili pa rin sumunod sa kanya. Pagkarating nila sa silid ni Amber, naroon din ang mga magulang nito. Mukhang maayos na rin si Amber dahil nakaupo na ito sa ibabaw ng kama. Sinalubong naman siya ng ina ni Amber nang makita siya. Kiefer, anong klase kang asawa at ngayon ka lang dumalaw sa anak ko, ha? Galit nitong tanong, pero napatigil din ito nang makita kung sino ang lalaking nasa likuran niya. Stanley, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba umalis ka na? Gulat na tanong ni Amber. Ako ang nagdala sa kanya rito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Makikipag-iwalay na ako sa iyo, Amber. Sabat ni Kiefer. Hindi pwede. Matigas na tutol ng mga magulang ni Amber, pero nakita naman niya ang malungkot na itsura ni Amber. Ma, pa, tama na po. Hirap na ako sa pinagagawa niyo sa akin. Mahal ko si Stanley at nawala sa amin ang anak namin. Ano pa bang kulang para tumigil na kayo sa pagpaparusa sa akin? Umiiyak na sabi ni Amber sa dalawang matanda. Tumigil ka, Amber. Ano bang sinasabi mo riyan? Hindi kayo pwedeng maghiwalay dahil mag-asawa kayo. Sermon ng ina ni Amber bago nito balingan si Stanley. At ikaw lalaki, lumayas ka rito. Ginugulo mo ang buhay ng anak ko. Pinagsasampal nito si Stanley na tanging pag-iwas lang ang ginagawa. Mrs. Ferrer, pera ang kailangan niyo, di ba? Ito ang pera. Inilapag ni Kiefer sa sahig ang dalang bag na naglalaman ng pera. Mabilis naman yung binuksan ng ama ni Amber. Halos magningning ang mga mata nito nang makita ang cash at ilang cheque roon. 2 billion pesos. Sapat na siguro yan para ibangon ng nalulugin yung steel company. That's my payment for setting me and Amber free from our loveless marriage. Siguro naman sobra-sobra na yan para tigilan nyo na si Daddy sa panggugulo. At si Amber sa kapipilit na manatili sa kasal namin na pareho na namin gustong buwagin. Muli niyang sabi. Kung hindi ka nakiusap sa amin na pakasalan si Amber, hindi namin siya ipapakasal sa'yo. Alam ko magiging miserable ang buhay niya sa lalaking tulad mo. Umalis na tayo, Jay. Hayaan na natin silang mag-usap dyan. Mapagmataas na sabi ni Mrs. Ferrer bago nito hilahin palabas ang asawa dala ang bag ng pera.
ni hindi man lang nagpasalamat. Sinumbatan pa siya. Kasing tigas talaga ng bakal ng mukha nito at nasabi pa yun sa kanya. Pinagtulakan nito si Amber sa kanya para lang hindi maudlot ang kasal nila. Bumaling naman si Kiefer kay Amber. Ibinigay niya rito ang envelope na dala niya. Kinuha nito yun at binuksan ang laman. I'm sorry for your loss, Amber, but we need to start a new life in separate ways. Pirmahan mo ang divorce paper para maging malaya na tayong dalawa. Mahinaong wika niya rito bago ibigay ang ballpen na dala niya. Handang-handa talaga siya sa pagpunta niya sa ospital. Kinuha ni Amber ang ballpen at pumirma sa papel. Inilagay ulit nito ang papel sa loob ng envelope bago ibigay sa kanya kasama ang ballpen. Kinuha niya yon mula rito. Thank you for letting me go, Kiefer. I'm sorry kung inisip ko na perahan ka. Naging makasarili ako at hindi ko inisip na hindi permanente ang buhay. Nang muntik na ako mamatay sa kamay ng mga taong yon, nalaman ko na mas mahalaga ang mabuhay ng masaya kaysa mabuhay ng nanloloko ng iba. Sana mahanap mo na rin ang taong magpapasaya sa'yo. Wika ni Amber. Good for you, Amber. Hangad ko na maging masaya ka sa piling ng taong mahal mo. Ako na ang bahala magpaasikaso nitong divorce na to sa abogado namin sa US. Anyway, bumaling naman siya kay Stanley. Panatag na ang itsura nito kaysa kanina. I heard you're a seaman. Oh, bakit? There's still a vacant position in my cruise ship. If you want to apply, there's a recommendation card. You can use it to get hired in my ship. Inabot niya rito ang isang card na itim at may logo ng MV Lady Rider na siyang pangalan ng cruise ship niya. Hinango niya talaga ang pangalan nun kay Atalia para lagi niya itong naaalala. Tinanggap naman ito ang card. Salamat pero pag-iisipan ko muna. Plano naming umalis ng bansa paglabas ni Amber sa ospital. Alright. Sagot na lang niya bago lumabas ng silid. Tapos na ang sadya niya roon at tuluyan na rin siyang nakalaya sa pagkakatali kay Amber. Si Atalia na lang ang kulang para makompleto ang buhay niya. Eksaktong 3 linggo nang hinahanap ni Kiefer si Atalia, pero hindi pa rin niya ito nakikita. Pinagpaliban niya muna ang paghahanap dito dahil dumating na ang araw na maglalayag ang MV Lady Rider. Ilan sa mga kasama niyang agent sa Fortress ang sumama sa paglalayag at hindi magpapahuli ang buong grupo ng Spy Division. Kumpleto sila roon kasama ang pamilya ni Captain Avalin. Kung magkakaroon naman sila ng biglaang misyon, gagamitin na lang nila ang private plane na nasa barko para bumalik sa headquarter. 3 hanggang 5 tao ang sakay niyon maliban sa piloto. Mas maliit yun kumpara sa normal na laki ng eroplano. Kasalukuyan silang nagtitipon-tipon sa upper deck upang maipagdiwang ang unang paglalayag ng barko. Congratulations, Kiefer! Bati ni Captain Avalin sa kanya. Binati rin siya ni Lennon at Lexus, maging na mag-asawa ni Captain Bravo at Agent Mona. Hindi rin nagpahuli si Agent Anix kasama ang asawa nito at si Captain McLaren, na kasama naman ang misis nito. Nagbigay rin ng pagbati sina Boss Ami at Shakira sa kanya kahit hindi nakasama ang dalawa. Suportado ng mga boss nila ang kanilang negosyo sa labas ng Fortress, kaya maswerte sila dahil mababait ang mga to. Maraming salamat sa inyong lahat. Magsaya tayo. Sagot niya sa pagbati ng mga ito. Sana natuto ka na sa ginawa kong pagdidisiplina sa iyo, Agent Dolphin. Muling sabi ni Ava. Nagtaka naman si Kiefer. Wala siyang ideya sa sinabi nito, kaya lumapit siya kay Lennon at nagtanong. Anong tinutukoy ni Captain Avalin? Tanong niya rito. Hindi ko alam. Tanungin mo na lang, dude. Bali wala nitong sagot. Huwag mong kalilimutan ang think multiple times before you move, para hindi na maulit ang nangyari. Good luck. Nakangiti nitong sabi bago lumayo sa kanya kasama ang pamilya nito. Lumapit naman sa kanya si Captain Evo at marahan siyang tinapik sa balikat. Pasensya na, hindi ako nakatanggi sa utos niya eh. Saad nito bago hinila ang asawa palayo. Nagtataka naman siya kung bakit lumalayo sa kanya mga kasama niya. Naiwan na lang siyang nakatayo roon habang litong-lito sa ginawa ng mga to. Kiefer. Parang nagdiwang ang puso ni Kiefer nang marinig ang pamilyar na boses mula sa likuran niya. Dahan-dahan siyang bumaling dito. Atalia? Ngumiti ito sa kanya. Congratulations, Kiefer. Hindi napigilan ni Kiefer ang bugso ng kanyang damdamin. Malalaki ang mga hakbang niya na lumapit kay Atalia at mahigpit itong niyakap. Naramdaman niya rin ang yakap nito sa kanya. I missed you, hon. Madamdamin niyang sabi. I missed you too, Kiefer.
Marahan niyang inilayo si Atalia at pinagmasdan ang mukha nito. Halos mabaliw ako sa kahahanap sa'yo. Saan ka ba pumunta at hindi kita makita? Saka paano ka nakasama rito? Nasa fortress lang ako habang nagpapagaling. Magkasama kami ni Amber na dinila ron. Sa fortress? Bakit hindi ko alam? Nagpunta ako ron pero si Amber lang ang nadatnan ko. Utos ng kapitan yon na wag muna ako magpakita sa'yo. Aral daw sa'yo at para maging sorpresa na rin ngayon. Nagulat nga ako nang malaman ko kung anong trabaho mo. Napapaligiran pala ako ng mga agent. Kahit ang nurse at doktor doon, mga agent din pala. Humahanga nitong sabi. Natawa na lang si Kiefer at muling niyakap si Atalia. Kaya pala hindi niya ito mahanap dahil tinatago ng kapitan nila sa loob mismo ng fortress. Kasabot pa nito si Captain Evo, kaya malamang hindi talaga niya matatagpuan si Atalia. Atalia, mahal na mahal kita. Malambing niyang sabi habang yakap ito. Wala na siyang gustong gawin kundi iparamdam ang pagmamahal niya rito. Ayaw niyang makalimutan nito yon. Gusto niyang lagi yung nakatatak sa isip ni Atalia. Alam ko, Kiefer, at nararamdaman din yun ang puso ko. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat din sa team ng Fortress dahil nabigyan ng katapusan ng kasamaan ni Dan. Maraming salamat sa tulong niyo. Dahil sa inyo, nakalaya ako at ang ibang biktima ng iligal niyang negosyo. Atalia, pwede ba kitang makasama habang buhay? Tanong niya bago niya ito marahang ilayo sa kanya. Iniluhod niya ang isang tuhod sa harapan ni Atalia at hinawakan ito sa kamay. I'm not ready with a ring, but I'm ready with my heart and soul. May I ask you something? Muli niyang tanong. Ano yon? Tatanggapin mo ba ang proposal ko kahit wala akong singsing? Alam kong suntok sa banto, pero simula nung makita kita nagmamotor sa kasada at sa maiksing panahon na nakatira ka sa bahay ko, ikaw at ikaw lang ang hinahanap ng puso ko. Mahal kita, Atalia. Ngumiti si Atalia. Hinintay niya ang sasabihin nito. Pero nangamba sila nang sumigaw si Lennon. Huwag kang papayag na walang singsing, Atalia. Kung walang singsing, ibigay na lang kamo niyang MV Lady Rider sa'yo. Binalingan naman ni Kiefer si Lennon at pinakitaan ng middle finger. Pero tumawa lang ang loko niyang kaibigan. Nasa tabi naman nito si Lexus at kumakain ng baon nitong marshmallow. Gago, manahimik ka riyan. Pag-aari ni Atalia ang cruise ship na to at maging ang puso ko. Sagot niya sa kaibigan. Nakakakilabot ang taong in love. Muling sabi ni Lennon. Minantaan niya sa tingin si Lennon bago muling tumingin kay Atalia. Pero nagulat siya nang salubungin nito ng halik ang labi niya. Parang umatras ang lahat ng sasabihin niya. Naramdaman na lang niya ang init ng labi nito na nagpainit din sa buong katawan niya. Of course, papakasalan kita, Kiefer. Magpapakasal ako sa iyo kahit sang simbahan pa yan. Basta ikaw ang groom ko. Nakangiting sagot nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Muling tinawid ni Kiefer ang distansya ng mga labi nila ni Atalia at mabilis itong hinalikan. Wala tayong simbahan dito sa ship, pero pakakasalan kita ngayon habang naglalayag tayo. Hindi nagbibiro si Kiefer nang sabihin niyang pakakasalan niya si Atalia habang naglalayag ang cruise ship. Nagpahanap siya ng priest, pastor or judge na nakasakay sa barko para sa magaganap na kasalan. Supportive naman ang mga kasama niyang agent. Tinulungan siya ng mga ito sa pagsiset up ng kasal sa upper deck ng barko. Hindi naman sila nahirapan sa paghahanap ng magkakasal sa kanila ni Atalia dahil nagboluntaryo ang isang Korean pastor. 2 oras lang ang ginawang preparasyon at kaagad silang naikasal ni Atalia. Matutuloy ng pagbuntis niya sa doppelganger niyang asawa. Sigaw ni Lennon. Gago. Buska niya rito bago buhatin si Atalia. Iniwan niya ang mga kasama at nagtungo sa kanyang cabin. Yumakap naman si Atalia sa batok niya at sumandal sa kanyang dibdib. Nag-usap kami ni Amber bago siya ilipat ng ospital. Mahinang sabi ni Atalia. Anong pinag-usapan niyo? Kiefer, humingi nga pala ako ng tawad sa nangyari sa baby niya. Pinatawad niya ako kahit nasasaktan pa rin daw siya. Tapos, tinanong niya ako kung nagmamotor ba ako. Nung sinabi kong oo, umiti siya at sinabing ako raw ang babaeng nararapat sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magkamukha kaming dalawa. Para kaming kambal. Pero hindi naman kami magkadugo. May ganun pala talaga, no? Magkamukha na hindi ka ano-ano. Gusto mo bang gumawa tayo ng kambal, honey? Maloko niyang tanong pagpasok nila sa cabin niya. Bakit sa banyo? Nagtataka nitong tanong nang dalhin niya ito sa banyo kaysa sa kama.
Dahil sa banyo ako labis na nagpigil sa'yo nang unang pagkikita natin sa bahay ko. Kaya ngayon babawi ako. Ilalabas ko ang lahat ng sakit ng puso at pagmamahal ko sa'yo. Para pagdaong ng barko, may kambal na tayo sa sinapupunan mo. Nakangising sagot niya bago halikan sa labi si Atalia. Sinigurado ni Kiefer na Banyo ang unang makakasaksi sa unang araw nila bilang mag-asawa. Hindi lang sakit ng puso nang ibibigay niya kay Atalia, kundi mamahalin pa niya ito ng wagas hanggat nabubuhay siya. Hindi lang sa loob ng cruise ship nangyari ang kasal ni Atalia at Kiefer. Pinakasalan ito ni Kiefer sa lahat ng bansa na dinadaungan ng barko. Pinakilala niya rin si Atalia sa mga magulang niya. Pero hindi na nagkomento ang daddy niya dahil iniisip nitong si Amber pa rin si Atalia. Mas mahalaga rito ay hindi na ito ginugulo ng mga magulang ni Amber. Pagkalipas ng 1 taon ay nabiyayaan agad ng kambal na babae ang mag-asawa. Patuloy pa rin tumutulong si Kiefer sa negosyo ng kanilang pamilya habang nananatiling agent ng Fortress. Mas pinili naman ni Atalia na alagaan na lang ang kanyang asawa at kanilang mga anak. Tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan niya sa nakakulong niyang ama na hanggang sa huli ay hindi pa rin anak ang tingin sa kanya. Hindi naman nagkukulang si Kiefer na iparamdam kay Atalia ang labis niyang pagmamahal dito. Kahit abala siya sa trabaho, ay nagbibigay pa rin siya ng oras para sa pamilya. At masasabi niyang kompleto na ang buhay niya, kapiling ang mga ito. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.